Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meja. I'm from Japan. Kabayan, Aries. Sorry. Aries, this reading is for you. Tingnan natin, Aries, ang iyong September 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta lang kayo sa pinaka-YouTube ko o sa description below. Makikita niyo dyan yung link ng aking FB o ilalagay ko dyan sa screen ang aking FB para ma-check nyo din, para hindi rin kayo ma-scam, no? Check nyo maigi kasi may nanggagaya sa akin. I-message nyo ako sa messenger para sa detalye. General reading, hindi mo personal reading, Aries, ha? Energy reading tayo, vice versa. Okay, Aries. Uy, meron kang mulo. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. May taong matigas ang ulo at hindi mabago-bago. Either hindi nakikinig, walang pagbabago, or nagmamatigas. Basta matigas ang ulo. Yun. And siyempre, there's a success situation happening to your life. But still, andito yung point na na medyo may mga situation na naka-chain ka pa rin doon, kaya medyo maaari iba sa inyo, may mga bigat, burden na situation, or may mga ikaka-burden sa iba sa inyo. But still, kahit pa paano is magkakaroon na pagbabago dito. Ang sinasabi dito, sa nakikita ko dito, medyo mag-ingat na lang din kayo, ha? Pwedeng ito si chain kasi, tsaka ito is mangyaring muli yung nakaraan. Medyo ingat-ingat lang, maging kalma lang kayo, ganyan, huwag sasabog agad, huwag magbubuga ng apoy, basta kalma, baka mamaya mali kayo. Diba? Ang mga sitwasyon naman, nadadaan naman niya sa magandang pananalita, pakikuusap, basta patient lang kasi pwedeng pumangit yung outcome nito, ha? O mangyari muli yung nakaraan. Ganyan, huwag masyadong dragon type, ha, ingat, or huwag ka na lang din makisawsaw, or pwedeng huwag kang gagawa ng sitwasyon na ikakadrago ng bawat both side, ha, ganyan, baka magkaroon ka ng ingat na lang, sa'yo naman din yan, no, baka ata mo naman, or maaring may taong ganito, na magagalit sa'yo, may mga hate, ako nakikita dito no, basta mag-control ka. Okay? And younger man, dealing or relationship with a younger man, pwede ikaw ito or someone is connected sa'yo, pwede siya yung matigas ang ulo, o siya nagmamatigas ang ulo, hindi nakikinig, or siya yung dragon. Or pwede sa iba sa inyo is ito yung tao na makakatulong sa iyo for your success. Sa iba ganun, ha? Yan. Sa iba naman is sa maaaring siya nakapagbigay sa ng kasayahan, fulfillment, and joy, and happiness in life. Yan. O kaya is, when it comes dito kay the mole, the chain, at kay dragon, is maaaring may tao na immature. Yan. Or wag naman sana ikaw. Mga patolero o patolera. Okay? Okay, we have the bell. May mga bell ba kayo? Announcement, maaring ikaw ang mag-a-announce or makaka-receive ka ng announcement. Or kailangan, also, when it comes to bell kasi is kailangan mo maging aware. Also, this is awareness, Yan. And also, we have the bag, something important such as a new job or a raise. Yan, may mga importanteng bagay o sitwasyon ka na gagawin. Yan, pwedeng bagong trabaho, bagong tatrabahuhin, bagong career, yan, mga bagong sitwasyon, or sa iba sa inyo is baka may mga bonuses, may mga mahabang oras, overtime, or mana-night shift ka na maaaring yun yung makakatulong sa iyo for your success pagdating sa kaperahan. May yung braso ko. Pupunas lang si ate. Yun. But still, congrats. Baka ito yung announcement na ganyan. O pwede ka po pumasok sa Sabado o sa Linggo, overtime, may bayad naman yun. Plus 30% o mga ganun, di ba? Pwede example yun. Okay, we have the desk. Ayun na nga, pay attention to your work. Ayan, may mga messy situation na, sabi ko sa iyo, mag-ingat ka. But dito kasi pwede maulit muli yung nakaraan. No? Or pwedeng may mga sitwasyon na hindi maging maganda yung outcome. Kaya, wag pa bigla-bigla. Sa iba sa inyo is, kailangan mo daw mag-focus sa mga bagay na kailangan mong i-work it out. Mga papers and documents, mga isusulat, ingat ka rin sa mga sasabihin mo, or may mga bagay na need to fix or kailangan isaayos o may pagsasaayos
na gagawin, no? Or isasaayos. And you have the both, increase your effort if you want to achieve your goal. Alam ko naman nagbibigay ka naman talaga ng effort this time. Alam ko naman. Baka kulang pa. Okay? Baka kulang pa yon, baka kailangan mo pa talaga na i-push forward dyan, no? Yun, o baka kailangan mo pa ng mga strategy. No, yun ang sinasabi dito kasi nandito rin si Des. Yan. Sorrow over loss. Okay. May mga ikalulungkot o kinalulungkot. Alam mo, palagi ito nakikita sa iyo eh. Maaring sa iba is, ayaw talaga kayong tantanan, ano? Marami ibig sabihin ng loss. Pwedeng may mga kalungkutan because of the loss. Pwedeng loved ones, kapamilya, mga alagang hayop, break up, pwedeng mga loss of hope, loss of trust, loss of valuable things, loss of money, kung ano man yung loss, kung ano man yung mga ikinalulungkot mo, siguro hindi rin maganda yung magpo-focus ka dito. Alam mo huwag naman loss of work, no? O kaya minus, o baka may mga penalty kayo dyan, naku, yun, kasi andito yung Messi, diba? Kaya sabi ko sa inyo, i-arrange nyo maigi. No, huwag kayong masyadong babigla-bigla. I-arrange nyo maigi para hindi mag-focus kay rep. Okay? And syempre, we have clue. Be careful, do not take a risk. O, di ba sabi ko sa iyo is slowly but surely. Kasi pwede talaga mag-mess. Kaya problema to eh. Yan. Basta pag-isipan mong maigi, lahat ng aspeto ng buhay mo, pag-isipan mong maigi. Kasi baka ano talaga yan sa loss kay rep. Ayusin yung mga dapat ayusin, makinig sa mga opinion o sa mga sinasabi ng ibang tao, sa mga advice, ganyan, okay? Your energy. Energy po niya. Okay, when it comes sa iyong energy, is, sana wala kang sakit. If ever na may sakit kayo, kasi medyo emotional to no? If ever na may sakit kayo, magpa-check up kayo ha. O pwedeng yung ikinalulungkot ka, hindi to rin silos, o kaya may kinalulungkot. Pagka more kasi na naglulungkot kayo, mas lalapitan kayo ng sakit talaga. Kaya mag-ingat na lang din kayo ha, para hindi kayo magkasakit. Tsaka i-remedy nyo, magpa-check up kayo kapag may nararamdaman na kayo agad. No, malungkot yung situation mo, may mga sitwasyon na nalulungkot ka, may mga sitwasyon na parang tumigil ang mundo sa'yo. Sabay ka. Nagdrama si ate. May mga pag-isolate, kumbaga, may mga pag-iisip na mga kalungkutan, nai-imbalance kasi yung situation mo, no? Medyo imbalance ito sa nakikita ko dito. Siguro may mga chaos na situation o kaya is na overcommitment ka lang sa situation na hindi naging maganda in the past or mga hindi nagiging maganda or hindi pa na talaga natatapos. May mga bagay na when it comes sa energy mo, ang nakita ko dito is either may mga delay situation, i-delay, nadi-delay, madi-delay, or ipagpapaliban, may mga ganong situation. Ando rin yung point na sinasabi kasi na parang meron kayong there's a pointless sacrifice. Parang may sitwasyon na you're sacrificing pointless. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yun. Anak, mamaya na kayo magbigayan, subuan dyan. Nagtalalaglagan yung pagkain na anak. Sinusubukan kasi nung dilaw. Yung basta wag kang masyado mag-focus sa lungkot, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Medyo hindi siya stable. May mga sitwasyon na you are not stable. Alam mo yung point na siguro sa iba, binibigay ko naman yung lahat binibigay ko naman yung effort ko, binibigay ko naman yung, binibigay mo yung lahat, pero bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun. Yan, may mga pinagsisisihan ka, may mga nakakakaroon ka ng mga disappointment, ganyan, you feeling lost, may mga loneliness, sadness, ganyan, sa iba sa inyo, or tulad nga ng sabi ko, baka nandito nga si Rep, no? Sana wag naman. No, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung ano man yan.
Okay, tingnan natin. Parating kay Aris. Baka naman din may nakakausap ka na malungkot o ikinalulungkot mo. Maaaring na doon sa point na yun. Basta may lungkot kasi ako nakita sa iba. Anak, wag na dyan sa ulo ni mami. Dadami yung pagkain sa ulo ko. Pa yan? Nagsusubuan kasi sila. Alam mo yun. Okay, parating. Okay po. Oops. Talaga, universe? Alam mo, mag-ingat kayo. Sa tingin ko, hindi lang naman to sa inyo eh. Merong malakas na lindol na mangyayari. As in, lindol. Teka lang I think sa iba dito, mga province type, province, ganyan. Sa ibang lugar to eh. Ibig sabihin, international. Pwedeng, kung sa Pilipinas, pwedeng madamay kayo, lalo na pagka connected yung plate, 'di ba, sa inyo. Yan. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring nangyari na ito in the past week or months man yan, then mangyayari lang siyang muli. Pero syempre, be careful na lang din kasi baka mamaya, basta meron ako nakikita dito O kasi andito si Waldo. Pwedeng talagang may mga magkakalapit na lugar o kaya naman yun nga, so sabi ko ibang bansa, ganyan, sa iba, yun. Maring dalawang lugar ito, dalawa, tatlo, something, wag naman sana. Ang mahirap kasi yung sa Pilipinas, yun ang pinaka-award ko pag sa Pilipinas kasi 'di ba hindi naman talaga yung bahay ng bahay sa Pilipinas hindi talaga siya created when it comes sa mga lindol. Yun ang syempre nandun din yung pamilya ko nakaka-worry, 'di ba? Hindi kasi tulad sa Japan, talagang yung bahay nila created talaga 'yan para sa lindol. Yun ang kumbaga may spring kasi dito sa ilalim. Kaya pagka lumilin dito, para kami sumasayaw, ganun. May spring kasi, naglalagay talaga sila ng spring sa ilalim. Tapos doble-doble pa yan ng mga pinapatong para hindi rin talagang hindi guguho talaga ng pag Pilipinas, 'di ba? Talagang hindi kasi sa pang earthquake type yung mga bahay diyan. Well, ingat pa rin, always pray, no? Always pray. Tsaka may mga calamity, may magko-collapse hindi ko alam in what way, but still, maganon nga. Ang nakikita ko rin dito is yung calamity, disaster. Well, natural yun kasi medyo may ulan-ulan talaga, no? Yun ang nakita ko dito. Medyo may pag-apaw ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yung apaw, creek or may mga pag-apaw. Basta umaapaw yung tubig na nakikita ko Yun. Baka tumaas din yung mga tubig. Tulad ngayon, nangyayari na yan, di ba? Baka mas more pa. As in, na yung point na na may mga pag-apaw na mangyayari within parang 3, 4, 5. Hindi ko alam yung kung lugar ba yon o place ba yon. Basta may mga pag-apaw na mangyayari. Ganyan. Or mas aangat pa yung tubig more. Ganyan. Okay. Parating sa iyo. Basta mag-ingat talaga kayo, no? Parating sa iyo is merong mga pagkalito na sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga bagay daw na malilito ka, magkakaroon ka daw ng option, at may mga cancel or delay situation. Pwede sa iba sa'yo magkakaroon ka ng self-doubt, ganyan. Or maari may mga sitwasyon na medyo kakabahan ka, matatakot ka for a change, for something, for the unknown, ganyan, yung hindi mo inaasahan. Or pwede rin naman din na mahahata ka ng nakaraan. Yan, may mga indecision situation or indecisiveness situation, may mga gano'n. Handito rin yung point, may pagpaplano naman ako nakikita pero may mga gano'n pa rin sitwasyon. Parating din sa iyo, may paghihintay, pwedeng may hinihintay ka. Ako nakikita dito na related to a valuable things. And then also, ang sabi dito, may tao daw na tutulong sa iyo.
or mag-ingat. Wait. Okay. May lalaki. Mag-ingat ka daw sa isang lalaki. Yun ang sabi. Mag-ingat ka daw sa lalaki. Ang lalaki na to, parang ang dami niya sasabihin sa'yo. Kilala mo na tong lalaki na to. Yun. Basta maging aware ka daw sa isang lalaki o sa lalaki. Tapos, kilala mo na to sa tingin ko. As in. Tapos, may mga tension daw na hindi pa nire-resolbahan. Tapos, sa sinasabi dito is, teka lang, hatching ako. Ay, sorry. Moday job, mami. Okay. May mga pinag-usapan related to a territorial. Yun ang sabi, may pinag-uusapan related to territorial. Hindi ko alam kung in what territorial. Di ba minsan kapag sa trabaho, hindi lang kasi yan sa mga territorial na bahay, lupa, or mga mana, or ano man yan. Kung ano man yan, pwede rin yun kasi sa mga trabaho, di ba? Mas nauna ako sa'yo dito, kailangan sundin mo ako, kayo nakakaalam. Alam mo naman, mga nagmamagaling, nagmamatalinuhan, di ba? O kaya yung mga nagbobosi-bosi type, o kaya sa iba sa inyo is yung nag-aaway sa kalsada. Ay, bawal mag-parking dyan, ganyan-ganyan, di ba? Kumbaga, hindi naman talaga parking lot yun, di ba? Kumbaga, kung gusto mo bumili ng bahay, magpagawa ka sa loob mo ng ng gate na may pwedeng parkingan. Kaso, ginagawa nila lang territorial nila yung daanan, di ba? May mga ganong tao. Isa rin yun, yan, yung mga pangaangkin na mga hindi kanila, kung ano man yan. Sabi ka, may tinamaan ba? Sorry. But still, there's a good news coming sa'yo, no, Aris. Congrats. Kasi hindi siya, I think yes, after a month, maybe by this September, first week of September, or after September. Ganyan. Yun ang sinasabi dito. There's a good news happen into your life. Ang sinasabi dito, ay, Galileo. Pag-uusapan ka, bakit kaya alam mo yung point na ang daming pagsubok. Gulat ako sa card mo. Ba't ganito yung card mo? Ang daming pagsubok na magaganap sa buhay mo. As in. Sobrang. Ayan kasi may devil ka. Alam mo, may mga taong aayawan ka. May mga taong magagalit sa'yo. May mga taong hindi ka gusto. May mga masasabi sa'yo. May mga tao or may tao na may dark thoughts sa'yo. Yun ang sabi dito. Mangyayaring muli ang nakaraan. Anak, parang nagkikinsot yung pit mo alam ni mami. Tingnan natin. Dapat iwasan. Gumen na, Nechang. Gumen na, bibi. Nechang, gumen na. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo. Siyempre, magkaroon ka ng pagdududa sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong sabihin, gusto mong i-move. Andun yun po, yung pagdudahan mo, yung kakayahan mo, yung talino mo, yung wisdom mo, o yung intuition mo. Yun, no? Iwasan mo yun. You need to trust. Iwasan mo yung mga bagay na ikaka-frustrate mo, iwasan mo yung pag-isolate, iwasan mo rin yung mga maniwala agad sa mga chismis na yan, or makisaw-saw sa mga chismis, iwasan mo rin yung mga karoon ng mga cheating situation, no? Yeah, mag-ingat ka. Ang cheating lang hindi lang naman yan sa boyfriend, girlfriend, or asawa. Pwede yan sa mga kaibigan, sa mga nakakausap, yung mag-ingat ka. Or ikaw ito, iwasan mo, syempre. Sa mga taong manglilinglang, panglilinglang, o lilinglangin ka, or kung ikaw ito, iwasan mo. Ando rin yung point, yung mga taong may hidden potential, or kung ikaw ito, iwasan mo rin. Ando rin yung point na, syempre, isa rin yung doubt sa sarili, di ba? Tulad ng sabi ko kanina, yung lack of clarity ka or malito ka sa mga bagay o sitwasyon. Tsaka yung ma-misinformation ka, ibig sabihin, kung kinakailangan mong pag-isipan, pag-aralan, alamin, siya sa atin, gawin mo. No, yan sinasabi. Ay, ingat kayo, Aris. Meron ako nakikita, may sakit ba kayo sa ng gitna ng katawan or tiyan? Kasi may nakikita ako na parang masakit yung tiyan. Yun ang sabi. Parang may pananakit ng tiyan o may sakit sa tiyan. Hindi ko alam kung sisikmurain ka, kakabagang ka,
or kung babae ka, menstruation, basta may pananakit, hindi ko alam bakit, no? Yan, ingat ka. Baka naman din workout ka, di ba? Baka kaya sumasakit, baka nagkakaroon ka ng mga six-pack dyan. Sabi ka, di ba? Baka din yun doon. Pero medyo either iba dito LBM parang kumukulo or basta mainit yung nakikita ko na parang mainit siya. Well, kaya nga masakit kasi umiinit, 'di ba? Si ate talaga. Yan. Yun na lang. Okay, basta magpa-check up kayo kung may nararamdaman kayo or kung may sakit kayo or i-remedy nyo kaagad para hindi lumala. Okay. Sa iba sa inyo, yun nga, ang sinasabi dito is iwasan mo din yung mga tao manipulative o mag-manipulate ng situation or ng tao. Okay? Hindi na kasi good yun. Di ba? Handle yung point na yun. Tsaka yung syempre, yung be creative. Be creative. Hindi yung hiling ka lang ng hiling, hiling ka ng hiling, pero wala ka naman ginagawa. Hindi naman yan syempre si universe nakikita niya, if nagbibigay ka talaga ng effort at hard work sa isang bagay o sa sitwasyon mo, naku po, tutulungan ka niyan, iaangat ka pa niyan. Pero yung if ever na wala ka namang ginagawa, tapos naggagawa ka pa ng mali, di good luck. Diba? Yun. Pero syempre, mag-action ka pa rin. Kumbaga, making things happen. Yun. Tingnan natin money mo. Ay, hindi pala. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Vice versa tayo palagi, ha? Tingnan natin na ang iyong love. Energy reading. Aries in love. Look. Okay. Uy, Wheel of Fortune eh. Okay, sa mga single dyan. One-chang! Sa mga single dyan. Okay. Isa? Dalawa? Hindi. Isa. Dalawa. Aba? Dami to ah. Sa iba sa inyo, madami siya. Attractive ka naman kasi. Okay, marami siya dito. Ang nakita ko dito, pwedeng dalawa or tatlo. Isa, dalawa or tatlo. Ganyan. Yun ang nakikita ko to. Kasi attractive ka naman. Or pwedeng ikaw yung isa dun, ano. Yan. Attractive ka naman kasi. Pero ang sabi dito is you need to see the fact ng sitwasyon o nung tao na nakakausap mo. Kailangan makita mo yung katotohanan or kailangan mo talaga na, magsiyasat. Yun. Choice mo yan. Basta mag-trust ka sa intuition mo. Okay. Ba yan? Mga baluga. Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga nagkahiwalay, nagkaroon ng paghihiwalay. Pero ang nakikita ko dito, isa dito hindi pa naka-move on. Gusto bumalik. Parang hindi ko alam kung may nagpapayo ba parang may nagpapayo sa kanya or may humihingi ba siya ng payo kasi may advice ako nakikita dito eh. Or sa iba sa inyo is kasi as in isa sa inyo nahahatak pa talaga ng nakaraan. As in. Kahit alam mo yung may pinupukusan na siya dito. May pinupukusan na siya pero nahahatak siya ng nakaraan. Siguro unresolved situation to. Ang nakita ko dito. Kasi dito sa situation, andun yung sa point na may hindi siya sitwasyon na ma-let go. Hindi pa, as in, hindi pa. As in talagang hindi pa. Yung energy na to ang nakikita ko ha. Or pwedeng yung iba sa inyo, itong tao na to, hindi pa rin to nagbabago. Ibig sabihin, kung sino yung sinamahan niya ngayon, magiging same cycle yun. Same pattern. Yun ang nakikita ko dito. Kung nagkahiwalay sila kayo, magkakahiwalay din sila. Yun ang nakikita ko ha. Sa iba naman sa inyo, in a third party relationship, oo. Sa may mga third party relationship, isa lang talaga sa inyo yung hindi makapag-let go kahit na sinasabihan na siya ng babae o dalawang babae pa. Kumbaga, isa or dalawang babae, kung sino man yan, pero handun pa rin kasi na umaasa yung isa sa inyo. No?
Yun. Pero nagkaaway na kayo eh. Nagkakagulo na rin umaasa pa rin na magkaroon ng recovery ano. Pero choice nyo naman to. Kumbaga, basta sabi lang naman dito ni universe, you have a decision to make. Or kung hindi ka man makalet go, mag-focus ka sa stability mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa pera mo. Yun na pinaka-the best sa lahat. Kasi iba dito, ano pa rin, ano mo yung kinakaya niya pa rin. O baka naman ikaw yung third party. Kahit masakit, kahit nahihirapan, kahit nagkakaroon ng dipon, pinaglalaban mo pa rin ang pagmamahal na ito. O di wow, martyr yarn, lalaki ka man o babae. Sa mga walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship is ay sa mga may third party ha, hindi ko alam kung sino na may ando na yung pagiging peki na lang no. Yun ang nakikita ko. Okay, sa mga walang third party relationship, sa mga walang third party, meron lang talagang sitwasyon sa part mo o sa part niya na hindi nagbabago o hindi pa mabago-bago. Pwedeng halimbawa, dito si Mul, pwedeng matigas ang ulo niya, hindi pa rin siya nakikinig, diba? Pwedeng nado sa porn or pwedeng basta merong mga aray, merong mga sitwasyon na hindi mabago-bago dito sa connection na to. But still, nandun yung isa sa inyo, binibigyan niya talaga yung effort, yung hard work sa connection na ito. Napaka very supportive, always giving advice, matulungin ang isa sa inyo or both of you, hindi yung pagtutulungan. Pero ang nakikita ko dito is may mauulit muli na sitwasyon. Basta andito yung sun eh. Andito yung pagmamahal talaga, andun yung happiness and pagpapahalaga ng sitwasyon. Yun nga lang, may mga time lang siguro na hindi talaga magmamatch sometimes. Natural yun sa relationship. Habaan nyo na lang yung pasensya nyo. Pero kahit magkakaayos daw kayo. Siyempre, kasi hindi pwedeng pareho kayo magiging dapat isa sa inyo mahaba talaga pasensya. Ay, ganoon naman sa relasyon, di ba? Huwag magiging dragon lang ang isa sa inyo. Di ba? Eh, kapag naging dragon yan, good luck. Money, trabaho. Nechang. Sa iba sa inyo, pagdating sa relasyon, sinasabi niya na, this is the one. Siya na yung binigay sa akin. Siya yung aking destiny. Siya yung binigay sa akin na ganito, ni universe, ni Lord. Pero alam nyo, sa mga relasyon, pahalagahan nyo yung mahal nyo. Promise. Kasi why? Pagsisisihan nyo pa nagkahiwalay kayo. Okay, kung wala kayong trabaho, anak dito ka nga muna. Sa mga walang trabaho, ang nakikita ko sa iyo dito is nakipagsapalaran ka daw. Kailangan handun ka daw na magpursige ka daw talaga. Yun ang sabi dito. Kasi may mga magbubukas sa iyo eh. May nagbubukas o may pabukas, no? Yun. And then also, sa may mga trabaho naman, well, natural yun, yung mga taong galit sa iyo. Well, sa lahat nangyayari to, pero sa iyo ko to na yan, may mga taong galit, bitter, yan, nakakainis ka raw, hate, ando talaga yung hate and passion, Yan, andun yung mga ayaw sa'yo, yung mga tao na nag-iisip na, sana umalis ka na dito, sana ganito, sana ganyan, yung mga ganun. Yung mga nagka-fire dragon, yan. Sana hindi ikaw yun, hindi ka nakikisaw-saw doon, or hindi ikaw yun, ganyan, no? Okay, sa money mo naman, sa money mo, maaring mas magiging busy kayo this time or may mga parating na mga bagong project ako na nakikita sa iyo. Sa money mo is, yun, kung may mga hardship, difficulties, situation, is maaring handin yung pagtatapos na sitwasyon. May mga achievement naman ako nakikita sa iyo. Yan, nahandun yung point na maaring halimbawa, ahaba yung nyo, trabaho nyo, yung time, or magiging night shift ka, yan, may mga
mga bagong project pa, may mga gagawin ka pa, sisimulan, yan. Baka busy rin kasi yung iba sa inyo, no? Sa iba sa inyo is, sa pera mo talaga, yun yung makakatulong sa pera mo, ha? Sa iba naman sa inyo is, kailangan daw talaga na protektahan yung inyong kaperahan. Kailangan may paninindigan ka para isaayos ang iyong kaperahan. But still, may transformation na magaganap pagdating sa pera mo. May ending nga ako nakikita sa'yo, ending, may paglipat din. Hindi ko alam kung ano yung paglipat. Lilipat ka ba ng trabaho, ng place, tirahan, or may mga paglipat na sitwasyon, pa umaga, pa tanghali, pang gabi talaga, o kaya naman is section 1, section 2, section 3. Ganyan. Sabi nyo, isaayos nyo daw yung pera nyo, ha? Kung medyo hirap kayo. Kailangan nyo daw na mag-revert or kailangan nyo ng renewal sa sarili. Yun. Sabi nyo, may mga maganda yung situation. May mga utang kayo, no? Dito kasi may mga utang yung iba. In the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming. May mga instant opportunities. Ako nakita ang daming tao. Ba't kaya ang daming tao? Ang daming tao na nakita ko. Pag-uusapan ka. O kaya sa iba sinyo, ang dami talagang tao. Maraming instant opportunity. Ang daming magbabago sa buhay mo. Ang daming pagbabagong mangyayari as in. As in. May mga getting together nga ako eh. Yan, may mga project, bagong trabaho, pagbabago, pagpasok ng pera. Pero bakit ganun? May mauulit muli. Alam mo yung yung energy mo, okay, hindi okay, okay, hindi okay, okay, hindi okay. Nagiging ganyan, no? Ingat ka. Basta ingat ka pa rin. Arigato namaste, God bless.